has Alzheimer's disease. Akala mo ba gigising ka na lang bigla at back to normal lahat? Hindi ganun yun. Sakit mo naman magsalita, Lorraine. It's because I want you to know the truth. Or, alam mo na ba pero nagbubulag-bulagan ka lang? Wake up, Barry. At saka, sana makita mo rin na nandito ako. Nakikita kita, pero Pero ano? magulo lang ngayon. Iniisip ko si Mama, kaya please, huwag kang dadagdag pa sa problema ko. Ano? So, problema? Ako? Hindi sa ganoon, pero You know what? Baka tama ka nga. Baka mas magandang hindi na lang ituloy ang wedding. tutuloy naman natin, pero No. Gusto kong mag-isip ka muna. Ayoko ng ganito. Ang gulo mo. At parang nakikihati pa ako sa puso mo. Alam kong mahal mo ang mama mo. Naiintindihan ko naman yun eh. Pero parang hindi mo rin ako mabigyan ng espasyo sa buhay mo. Good day mga kamarkada and welcome po sa isa na namang edisyon ng ating Pagkatapos ng Drama. At eto nga, ang atin pong bibigyan ng reaksyon at payo siguro kung may maipapayo. Pero parang for this episode parang wala tayong payo. Parang it's just a reaction and my own take on what happened dito po sa kwento ni Barry. Ayan. So, unahan ko na kayo mga kamarkada. This story hits different para kay Paps Eric, para sa inyong lingkod. Kasi po ang aking siguro kung nanonood po kayo ng aming podcast ni Rosel Manahan, ng aking partner sa Ang Akin Lang, one episode na banggit ko diyan yung ikinamatay ng aking mahal na ina. Okay, so for those who weren't able to catch that episode, panoorin nyo. Pero sabihin ko na rin dito, my mom died due to complications na dala ng Alzheimer's dementia. Okay? So, parang sakto sa akin tong story ni Barry. And when I was listening to the story, actually, while I was recording the narration for the story, kung mapapansin nyo, balikan nyo yung kwento, panoorin nyo ulit. Kung mapapansin nyo, may mga ilang parte dyan sa narration na parang nagka-crack na yung boses ko. Kasi, it's personal for me. And I was close to crying doon sa ibang mga eksena, tapos doon sa ibang parts ng narration. So, okay. Here's my take on this. Unang-una, salamat sa iyo, Barry, for sending in your kwento. Wow, your kwento. Mataglish. Maraming salamat sa pagbabahagi mo sa amin sa kwento mo at ng iyong mama at ng iyong makulay din naman na love life. Doon muna ako sa love life. Sige. Reaction. Para sa mga girls. Kasi alam ko magiging hati eh. Di ba? Magiging hati yung opinions ng mga girls. Kapag tinanong natin, kunyari, tanong ko sa inyo, tama ba yung naging akto or yung naging ayokong sabihin arte kasi baka sabihin nyo negative eh. Pero tama ba yung naging paraan ng pagpapakita ng emosyon ni Lorraine nung unang girlfriend ni Barry tungkol doon sa sitwasyon where they were caught in, 'di ba? Kasi nga si Barry kailangan alagaan si mama niya, and of course si Lorraine kailangan din naman ng affection and oras ng isang boyfriend, 'di ba? So parang magiging hati. Meron sa inyong magsasabi na tama lang talaga kasi kung may girlfriend ka na kailangan binibigyan mo rin ng halos 100% attention mo. Pero on the other hand, kung meron ka namang if you're the girl, for example, at alam mo naman kung bakit nagiging hati yung oras ng boyfriend mo, kung talagang mahal mo siya at kung talagang handa kang ipaglaban kung anong meron kayo, di ba dapat intindihin mo? Ayan. So, I will not dwell on this anymore. Kung gusto nyo mag-react, pwede naman kayo mag-comment. Comment down below. Ayan. For your comments, doon sa sitwasyon na yan, di ba? If you're agreeing with what Lorraine did, 'di ba? Nag-demand siya ng oras actually kay Barry, 'di ba? In spite of the fact na alam niya kung ano yung pinagdadaanan ni Barry. Nandoon naman ako na
yes, she also deserves 100% of Barry's time na hindi kayang ibigay ni Barry sa mga panahon na yun. 'Di ba? So, sabi ko nga, kung willing ka at mahal na mahal mo si Barry, at willing ka na ipaglaban kung anong meron kayo. Sana in-exhaust ni Lorraine all efforts, 'di ba, para maisalba yung relationship. Pero kung hindi naman kasi nangyari yan, hindi rin makikilala or hindi rin mahuhulog ang loob ni Barry kay Heidi eventually, 'di ba? So, saludo sa mga kagaya ni Heidi. Hindi ko alam, ano ba, sinuwerte lang ba? Sinuwerte na nakuha kagad ni Heidi yung kalooban ng mama ni Barry. Hindi nahirapan magkaroon ng chemistry, 'di ba? Nag-jive kaagad yung una ay working relationship ni Heidi at ni Mama, 'di ba? Na eventually magiging personal relationship naman pala because of the mutual love they share para kay Barry, 'di ba? So sa puntong 'yon, 'di ba, parang pwede natin sabihin na it was really a blessing. It was a blessing from God. Kumbaga parang nagpadala ng anghel ang Panginoon para sa ikabubuti, sa ikaluluwag ng buhay ni Barry. At nagkaroon siya ng katuwang sa pag-aalaga kay Mama. Okay, para naman kay Barry, para sa mga kamorkada natin, mga kapamilya natin na dumadaan sa parehong sitwasyon kay Barry. Yun na ang nanay o ang magulang ay merong Alzheimer's disease. Actually kasi maganda yung hindi maganda na may Alzheimer's yung mama niya. ang sasabihin ko is maganda na early on napadoktor ni Barry ang kanyang mama. Kasi nga ito, ulitin ko yung aming personal experience with Alzheimer's dementia. It was too late when we actually consulted a professional, a doctor, about my mother's condition back then. Noong una, dinidismiss lang namin na yung usual nating sinasabing mga Pilipino na pagka tumatanda, nag-uulyanin. Diba? Na kapag tumatanda, nagbabagong ugali, may mood swing, second childhood kung tawagin, diba? We dismissed very, very evident changes in her personality. We dismissed them as parte ng pagtanda. Na kung hindi namin ginawa yon, na kung una pa lang na napansin namin na may kakaiba na parang hindi naman to ginagawa ni Mami dati o bakit ganito na siya ngayon mag-isip, bakit ang dami niya nakakalimutan, right then and there kung nag-decide kami na ipa-doktor siya, siguro hindi kasi hindi nagagamot ang Alzheimer's dementia or ang Alzheimer's disease. Natutulungan lang tayo ng medication at syempre ng professional help from the doctors. Natutulungan tayo to manage the disease sa ating mga minamahal properly, 'di ba? So, yun ang hindi nangyari when we took Mommy sa doktor. Hindi naman huli na ang lahat. Pero kumbaga sa basketball, ang laki na ng lamang ng demensya sa amin, tambak na kami. Kumbaga parang kung papasok sa last 2 minutes, ang score ng demensya nasa 130. Kaming magkakapatid noon, mga nasa 85 lang. So malaki yung hahabulin na parang sa loob ng 2 minuto, hindi mo na kaya. So para sa mga kamorkada at kapamilya nating dumadaan sa ganyang sitwasyon, especially sa mga may nanay na merong Alzheimer's, wag nating ipagsawalang bahala yung mga sintomas, yung mga signs na ibibigay ng sakit. Once nakitaan na natin ang unusual na pagsusungit, si nanay, marami nang nakakalimutan, talk to her in a very, very calm and very respectful manner pa rin. Na, Nay, Mama, Mami, may napapansin kasi kami. Ito naman para sa ikakabuti mo. Gusto mo bang samahan ka namin? Kami nang gagastos. Samahan ka namin sa espesyalista. Ayan, sa isang psychologist, psychiatrist, ganyan. Or neurologist, basta yung mga dalubhasa pagdating sa utak ng tao. So, yun ang magandang gawin. Yakagin nyo si nanay. Make her feel that you're doing this not out of desperation kasi nahihirapan kayong alagaan siya,
but out of your genuine love for your mother. Oo, kasi sa mga panahong yan, tama nga, ang galing nung sinabi ni Barry, diba? Pwede kang makalimutan ng nanay mo. Makakalimutan niya yung pangalan mo, yung itsura mo, but deep within her heart, she knows, anak ka niya. Yun yung bagay na hindi makakalimutan ng isang ina. So, bago pa dumating dun sa punto na magkakalimutan na ng itsura, magkakalimutan ng pangalan, let's try to manage the disease, yung Alzheimer's, early on, para rin sa ikabubuti ng lahat, di ba? Para tuloy-tuloy lang, hindi man maging normal ang relationship nyo bilang mother and then child, kahit papano, mabibigyan nyo pa ng special moments, ng quality time, ang isa't isa. Ayan. So para po sa lahat ng mga nanay, alam ko this is our Mother's Day special eh. So happy Mother's Day po sa inyo. At kami po ang bumubuo ng MOR Entertainment, ng Dear MOR, ay saludo sa lahat ng mga ina. Ayan. Lalong-lalo na yung mga ina na kagaya nga po ng nasa kwento natin, may pinagdadaan ng mga malubhang karamdaman, debilitating diseases, pero patuloy na lumalaban. Saludong-saludo po kami sa inyo at mahal na mahal namin kayo. Ayan, so maraming salamat pong muli sa inyong lahat mga kapamilya for another napakagandang pagtanggap sa kwentong ito. At syempre pasalamatan din natin ang mga nagsiganap, ang mga napakagagaling nating Dear MOR dramatistas sa pangunguna po ni Moises Leona. Ayan, si Moises ang gumanap bilang si Barry. And of course, playing the role of Mama ay walang iba kundi ang ating minamahal na si Jamie Rubio. Si Lorraine naman, ang unang girlfriend ni Barry, ay ginanapan ni Jen Friolo. At ang nakatuluyan ni Barry na si Heidi ay ginanapan naman ni Paula Esquilio. At ang gumanap naman na doktor ay walang iba kundi si Gab Ignacio. So paano mga kamarkada, mga kapamilya, hanggang sa muli po nating pagkikita. Nagkikita nga ba tayo? Sige, imaginein ko na lang na nakikita ko kayo at nakikita nyo rin ako. Ito po si Paps Eric para sa Pagkatapos ng Drama.